Ito po ang bagong pasabog ni Attorney Harry Roque na umanay suspindihin po itong si Mayor Basti. Nako po, ito na nga ba ang simula ng martial law sa Davao, ang pagsuspindi kay Mayor Basti, at ito ba ang purpose kung bakit nagpadala ng 2 batalyon doon at hindi po basta pulis ang pinadala kundi Special Action Force, at tinanggal na rin kasi ang mga pulis na naka-assign doon or original na naka-assign sa Davao City. Ito kaya ang purpose para matanggal ang mga pulis na loyal kay Mayor Basti at nagtatrabaho lalong-lalo na po sa pagsugpo ng matinding droga ngayon na talamak na naman sa ating bansa. Sususpindihin na raw po ang Mayor Baste Duterte at i-issue ang suspension order matapos ang araw na ito kung saan nagtungo po sa Davao si PBBM. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Unang nasuspinde ang gobernador ng Davao del Norte dahil sa maisog. Pangalawang nasuspinde, Mayor Mark Crama dahil sa maisog. At ngayon naman, siyempre, dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng maisog rallies, Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Yan po yung mensahe sa lahat ng mga tagasunod ng mga Duterte. Tapos na ang inyong termino, suspendido na kayo, kami na ngayon ang naghahari sa bansang ito. Wala man kayong masamang gagawin dahil kami na ngayon ang naghaharing uri sa bansang ito, lahat ng kalaban suspendido. Matapos po nilang ipasara at supilin ng SMNI, susunod na dyan ang pagpapakulong kay PRRD at siyempre dahil hinabol nila si VP Sara, ang pagpapakulong kay VP Sara para sa ganon habang silang dalawa ay nakakulong sa dahig, pwede nang ma-impeach ang Inday Sara at palitan. Sinong ipapalit? Siyempre, yung nagnanais maging presidente, si Tambaluslos. Simula na po ang panunupil ng karapatan ng mamamayang Pilipino na pumili ng kanilang mga leaders. Kung akala po ng Marcos administration na ang ginagawa nila ay tinitira lamang po ang mga Duterte, hindi po. Dahil sa kanilang panunupil ng karapatan malayang pananalita, dahil po sa kanilang pagsususpinde sa mga Duterte na siya lamang nag-a-articulate lamang, nagsasalita ng adhikain ng mga mamamayan na napakahirap na ng buhay dahil sa mataas na bilihin, dahil sa Opo, talagang nag-iingay po itong si Attorney Harry Roque para malaman agad ng taong bayan. Actually, nakakalarma po ito at kagabi pa po natin ito nakita na talagang marami po yung nag-react at sinasabing hindi malabo po na gagawin po yan ng administrasyong Marcos na ito. Dahil ayon nga sa kanila, parang isang malaking tinik po sa kanilang lalamunan itong si Mayor Basti na buong tapang maisog po na nagsasalita sa kapalpakan ngayon ni Bongbong Marcos at sa pagbago ng kanyang foreign policy na talagang nakakapagbigay ng pangamba sa ating mga kababayan at ang kanilang estilo na ayuda-ayuda para gumanda ang kanilang pangalan. Lalo na po malapit na naman ang eleksyon, alalahanin po natin mga kababayan, pero ang kahirapan sa ating bansa, gutom na tumataas, inflation na tumataas, pag-withdraw ng mga investors, at lalo na itong pag-iingay ng mga hakbang ng maisog na pilit nilang hinaharangan at isa si Mayor Basti po sa mga nagsasalita dyan. Kung hindi si PRRD, si Mayor Basti. Kaya talagang posibleng gawin po nila yan para talagang makontrol nila itong Davao at mapigilan nila itong si Mayor Basti na magsasalita. Ito lang mga kababayan ang tanong. Kapag masuspindi man nila si Mayor Basti, palagay po nila mananahimik ba ito? Palagay po nila mananahimik na ba ang mga Pilipino? Palagay po nila kaya na ba nilang busalan itong si Attorney Harry Roque? I think hindi po. Habang sweldo, anong ginagawa ninyo? Linulustay nyo pa ang salapin ng bayan para amendahan ang saligang batas ng kayo po ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. Yan po ang krusada ng mga Duterte. Hindi po ito laban ng Duterte laban sa mga Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino, laban sa pamilyang Marcos na talaga namang pong inuulit ang ating kasaysayan at magpapasasa sa pwesto habang buhay dahil ang nais nila bumalik ang good old days
At ngayon nakikita naman natin, lantaran ng nakawan sa gobyerno, lantaran ng smuggling, lantaran na rin po ang cronyism. Sigaw ng marami, ito Marcos Jr., adiktadura. Hindi lang po talaga korupsyon ang problema, hindi lang po cronyism ang problema sa Marcos Jr., gaya na naging problema ng Marcos Sr., meron pa pong isa, yung suspecha ng marami na siya po ay adik. Suspecha nga lang po yan, pero ano magagawa natin? Wala pong denial. Di ba po, kapag ikaw'y pinaratangan, No, matindi po ang mga binibitawang salita na naman ngayon ni Attorney Harry Roque dahil sa inis at galit po sa kanyang na-receive na impormasyon. Sana po ay ito ay hindi magiging totoo at sana po mali po itong source ni Attorney Harry Roque. Pero nararamdaman na kasi yan nating mga Pilipino dahil sunod-sunod po yung mga nasuspindi na ilang mga local official dahil sa hindi pagsunod sa umano'y utos ng nakakataas. Kaya kayo po mga kababayan po natin, papayag na lang po ba tayo na ganito po ang ginagawa ng administrasyon na mukhang tinanggal na po ang kalayaan sa bawat Pilipino na magpapahayag, na magsasalita at bakit hinaharangan itong mga hakbang ng maisog, bakit sinususpindi po itong mga local official na nagpapahayag ng suporta sa hakbang ng maisog. So abangan po natin kasi may isang binubuo ngayon na hakbang ng maisog diyan sa Pampanga. Kung ito po ba ay haharangin pa o hahayaan na nila na magsasalita ang bawat Pilipino, hayaan nila na magpahayag din ng suporta ang bawat Pilipino na hindi kailangang haharangin. Dahil nangyari na nga po yan sa Tacloban, Dumaguete. So sa Dumaguete, okay, at least kahit papano naging successful kahit may mga panghaharang. Pero yung sa Tacloban, dito sa Bustos, talagang hindi nagtagumpay. Dahil naharangan talaga nila as in na hindi talaga nila napatuloy itong hakbang ng maisog. Pero ang napapansin ko, isa pa ngayon, mga kababayan, mukhang dumarami ang mga anti-bangag vlogger. Kung marami po ang umano'y binabayaran ng mga vlogger para magpakalat ng fake news, isa na nga po dyan ang dating reporter ng Isiminay na paulit-ulit niya binabalik-balik yung mga isyo na wala namang katuturan. Ngayon po mga kababayan po natin, pinapakalat nila yung mga isyo din kay Vice President Sara na dati pa itong 125M na wala namang katuturan, itong mga pagdinig sa House of Representatives na wala namang sapat na ebidensya, itong pagpapatawag na kay PRRD para humarap daw sa House of Representatives, ay nakita po natin na kawalang respeto po sa dating presidente na itinaya ang buhay, nagsalita ng talagang matapang against sa mga foreign invaders, sa mga foreign na gustong makialam sa ating bansa. Ngayon pilit nilang pinapabagsak. Kung saan sila dati ay nagpapahayag ng suporta sa ginawa ni PRRD. Bakit ngayon sila na rin ang nangunguna para tugisin itong si PRRD? Malinaw po na talagang mahirap magtiwala sa mga ilang politiko na gusto nilang makikinabang kung sino man ang nakakaupo at wala nang pakialam sa mga hinanaing sigaw ng taong bayan. So abangan po natin kung ano po ang kanilang talagang plano dito kay Mayor Basti. Magtatagumpay ba sila? At kung magtatagumpay man sila, ano po ang mangyayari? So palaisipan pa ito mga kababayan. Kaya wag po kayong bibitaw, kapit lang po. Huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe mga kababayan. At maraming salamat.